Okay. Ang aking tema ngayon. Okay, basa? The light in the Lord. Yan yung tema natin ngayon. Ang ating teksto. Kaya tignan nyo babae. Dilan na dilan ko. Parang picture ni Sister From yan. Okay, tema natin. Basahin nyo. 1, 2, 3. The light is in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hindi kita lang po na paano ang iyong sister so ang mahal ko mahal kasi basahin na po ulit 1, 2, 3. The light is in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Okay. Sino dito ang may desire sa kanilang puso? Amen. Bravo kayo? Amen. Sa mga estudyante, siguro desire nila, gusto nilang mga top notcher sa kanilang klase. Amen. Amen. Sa mga mag-board exam, gusto nilang makapasa. Amen. Hindi ang desire. Sa mga negosyante, gusto nilang lumaki yung kanilang negosyo. Amen. Sa mga walang bahay ng lupa, gusto magkaroon ng sarili. Amen. Sa mga walang sasakyan, gusto nila magkaroon ng sasakyan. Amen. Sa mga lumang sasakyan, gusto magkaroon ng bagong sasakyan. Amen. Yun yung bigay. Pero, para ito ay ibigay ni Lord, yung desire. Yun yung mga desire natin. Para nagbigay ni Lord yung mga desire natin, ano dapat natin gawin? Bigakas? Deny in the Lord. Conditionally. Deny in the Lord. And He will give you the desire of your heart. Kasi ang desire ko ay I want to be one of the millionaire pastor. Yun yung desire ko eh. Wow. Mangarap kayo, huwag na kayo mangarap ng kaunti. Libre mangarap na kapatid. Kapag yung pangarap mo napakalaki at ganun na kalaki yung pananampalataya mo, God will give you the desire of your heart. Ano ba? Okay, ano ba yung sabihin ng delight in the Lord? Ang ibig sabihin, great pleasure in the Lord. Great, malaki, kakilang, kagalakan o labis na kagalakan sa Diyos. Hanggang hindi nyo naaabot itong ganitong kakakilang, ganitong kalaki na galak natin kay Lord, hindi na may bibigay yung desire ng ating puso. Sa Tagalog, labis na kagalakan sa Diyos. Yung ginagawa natin sa magpuri, sinyalis yun eh. Yun yung mga physical evidence na tayo rin galak na galak kay Lord. Ano naman yung desire of your heart means? Ang ibig sabihin nito ay strong feeling of wanting to have someone or something. Strong feeling. Isang napakatinding pakiramdam na magkaroon ka ng isang bagay. Kasi kung meron kang gusto na hindi mo masyadong gusto, wala kang desire na makuhay ko eh. Kasubukan naman nyo pag nagpupunta kayo sa mga buhay. Pagka nakita niyo yung porsyonatan ninyo at halos ayaw yung iwanan, kahit wala kayong pera, nakapako na yung mata nyo doon sa gusto nyo bibili, iba yung nararamdaman, yung strong desire na babalikan nila pag may pera na ako. Yun yung ibig sabihin ng strong desire. Hanggang hindi tayo nakakaroon ng strong desire kay Lord, hanggang hindi tayo nakakaroon ng strong delight, great delight kay Lord, yung desire natin, hindi natin makukuha. Yun na yung susi.
Ngayon, ang ibig sabihin nito, kanino tayo magagalang, magbibilang? Kay Lord. Sino ang magbibigay sa atin dun sa desire ng ating puso? Si Lord. Si Lord. Kaya, ang susi ng lahat ng ito, sino? Si Lord. Si Lord. Kaya si Lord ang ating, wishing something to happen. Yung isang meaning ng desire. Kaya kung si Lord ngayon yung ating pag-aaral. The key of receiving the desires of your heart is the Lord. Pakibasa nga ulit, 1, 2, 3. The key of receiving the desires of your heart is the Lord. Dahil nyo, kung wala kang desire sa puso mo, nabubuhay ka na parang wala kang kwentang tao. Ano ba? Pag-isip pa lang natin, meron na tayong desire. Pag-isip mo pa lang, gusto ko magkape. May desire na tao agad eh. Ang susi ay si Lord. Kaya pag-aaral natin ay si Lord. Yan. Si Lord. Ngayon, para makuha natin yung desire natin kay Lord, una, kailangan love the Lord with all of heart. Yes. Pangalawa, kailangan, yan ang sabi sa Panginoon. Pangalawa, kailangan ay obey the Lord. Pangatlo ay rejoice in the Lord. Pang-apat, dwell in the presence of the Lord. Puro Lord, Lord, Lord. Siya yung susi. Ang problema kasi sa atin kung minsan, alam na natin na si Lord ang susi, tapi kung ano naman iniisip natin lapitan eh. Bakit ba? Iisa lang eh. Kaya sabi ni Jeremiah, ang sabi ni Jeremiah, in 11, for No love is for you, the man is in for you, the one of you. Plans to give you hope and future. yeah. For I know the plans with us I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a good future. Siya lang ang nakakalantiyan, siya lang yung susi. Yes. Ngayon, paano tayo mag-delight kay Lord? Love the Lord, Obey obey the Lord, rejoice in the Lord, dwell in the presence of the Lord. Kapag ginawa mo itong apat na ito, He will give you the desire of your heart. Amen. Ano ba? Amen. Okay. Paano ba yung love the Lord? He will give you the desire of your heart. If you do these 4 things in your life, if you make these 4 things a habit in your life, He will give you the desire of your heart. Pag-aralan natin yung love the Lord. Yan. Ang sabi sa Matthew 22 verse 37, and He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. To love God with all your entire being, encompassing your emotion. Kasama daw yung emotion mo, kasama daw yung desire mo, kasama daw yung kalooban mo. Pagka ito ang nangyari sa iyo, ay ultimately, the priority of your life is rather than the Lord. Kasi, sinasabi natin kung sa Lord, I love you, pero hindi raw sa yung priority. Amin ba? Hindi gano'n ang lahat. Utos utos ni Lord. Love, if you love, you shall love. The Lord your God with all your heart and with all
your soul, and with all your mind. Ito, ano ito eh, binigyan ito ni Engelbert Humperdinck. Inamit na ito eh. Alam niyo, alam niyo? Ayun eh. Siya yun. Ha? Love me with all your heart, with all. That's all I want. Lord, parang na Lord. That's all I want. Yun na ang gusto ni Lord. Love me with all of your heart. All, not all. Iba yung aming nila yun eh. Then, just promise me that you'll give me. Ganun tayo dapat with all our emotion. All our kisses, every hour. Okay. Kasi fans ako na yung word. Okay, balik tayo dito. Nakita nyo, ang utos ni Lord, love me. Yung shall, ang sinabing shall, must ito. It is a must. You shall love the Lord your God with all your heart. Yun yung priority. Pagka nandun yung emosyon mo, yun nga, pinapaliwanag ko kay Sister Cora Kulitan, kapag kako ikaw kasi yung isip mo kay Lord na, ginagawa mo kay Lord na, yung lahat na ng buhay mo kay Lord. So, na-encounter na si Lord. No base day. Na-encounter din na si Lord kung lumalo siya sa pluma. Lahat tayo dapat maka-encounter na gano'n. Ha? Yung bang bigla bumalik na from isa you have encountered the Lord. Nagulat yung bang merkod sa alam nila, inatake si Sister Cora eh. Ganun pumatake ang Holy Spirit. Love, you shall love your God. Ito yung mahirap i-prove. Mayroon gawin with all your heart, with all your soul, with all your mind. Mahirap. Pero pag nagawa mo ito, He will give you the desire of your heart. Ano yung sabihin? Sabi na encompassing your emotion, your desires, lahat ng mga gusto mo sa buhay, sinunod mo na. Dahil lahat ng will mo sa buhay, sinunod mo na. Making Him the ultimate priority in your life. Abay tayo na maglaba ka sa parandaman ng priority. Lord, dahil na maglaba tayo, Lord. Isama mo sa paglalaba. Abay, pinakamagaling. Magaling pa sa Lord maglaba kaysa sa washing machine mo. Isama mo. Bakit? Para yung pagod, hindi mo nararamdaman. Amen. Ibig sabihin, mag-withdraw yung heart, wala na kaming gagawin. Hindi. Lahat ng gawin nyo dapat kasama sa Lord. Yun yung withdraw your heart. Amen. Sasakay ka sa motor, Lord, kasama kita. Ganun yung gusto ni Lord. Okay, next is, sa mga totoong umiibig kay Kristo, ay walang sinumang makapaghihiwalay sa Kanya. Reading mo lang. Sa mga totoong umiibig, sa mga totoo, sa mga totoong umiibig kay Kristo, ay walang sino mang makapaghihiwalay sa Kanya. Ito, salita ng Apostol Pablo. At siya nagsasabi nito. At ito yung kanyang pagmamahal kay Kristo. Kaya sabi nga dito, sa Romans 8:35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? O kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo ay siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kita niyo si Pablo, wala.
Kahirapan, hindi na tayo kaya paghiwalayin. Gutom, hindi na tayo kaya paghiwalayin. Kapigatian, pag-uusik, hindi tayo kayang paghiwalayin sa mga taong totoong umiibig kay Kristo. Amen. Pero kung ikaw ay apektado pa rin, abay, hindi totoo, kundi tulad-to. Gets nga? Totoo. Yung totoo. Baka tuulan ko. Amin ba? Ang ganda na sinabi niya, hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay. Sino gusto magtagumpay? Amen. Ang gagawin natin, totoo. Ibigin si Kristo. Maliwanag. Okay. Then sabi mo natin, okay, sapagkat natitiyak ko, kasi naranasan din ni Pablo, sapagkat natitiyak ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Dahil ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamumuhan, ibig sabihin ang pamumuhan ng mga kadimunyuhan, pamumuhan ng kadiliman, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang pinaharap. Sabi na rito, natitiyak ko, walang makakapaghiwalay sa atin. Amen. Ito si Pablo. Yes. Kaya nga yung desire ni Pablo, maikalat yung salita ng Diyos sa buong daigdig. Yun yung kanyang desire. Yung panahon na yun, abay, ang sasakyan mo, barko ba, hindi ba yung mga motor ko, kahong-kahong na barko. Pagkatapos, siyempre, ang pagkain mo, wala naman siya ng pera. Nabubuhay lang siya sa pananampalataya mo eh. Pagkamat siya, kapag nakarating sa Europe, sa Roma, Macedonia, siya ang nagkalat ng salita ng Diyos hanggang makarating sa Amerika at mula sa Amerika tumating sa Pilipinas. Si Pablo na nagsimula na. Nasubukan daw niya 3 beses na nawasak yung barkong sinasakyan. Nasubukan na niyang lumubog sa dagat ng ilang beses. Pero walang makakapaghiwalay kay Kristo sa totoong umiibig sa kanya. Eh tayo kung minsan, mula lang, bihiwalay na tayo. Wala lang masakyan, eh, medyo tinatamaan na yung faith natin eh. Sabi ba? Sabi mo sa kapatid mo, hindi ako ano. Wala dito nun. Sabi mo, baka ikaw yun. Okay, pangalawa, obey the Lord. Yan. Anyone who loves the Lord shall obey Him. Siyempre, hindi ka naman susunod sa hindi mo mahal. Kaya ka sumusunod sa asawa mo, mahal mo siya. Kapag hindi ka sumunod, pilit ka sa kanya. Tama? Tama. Bigla mo ako ng happy birthday. It's that late. Kaya, dating ibang araw, bigla mo ako ng happy, mahal ka sa buhay mo. Pero dito, daliwana. Anyone who loves the Lord shall obey Him. Ano yung utos niya pagdating ng linggo? Sabi nga sa Hebreo, huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Utos ng Diyos. Kayo'y magpalakasan sapagkat malapit ang dumating ang Panginoon. Utos ng Lord yun. Kaya pagdating ng linggo, anong utos? Huwag kalimutan. Pero ito,
nagagawa ito ng totoong nagmamahal kay Lord. Okay. Then, ito, ang kita niyo Panginoon, ay yung tupa. Parang yung tupa na sunod kay Lord yan. Kaya ang tinawag tayo, we are the sheep of the Lord. Sabi dito sa John 4:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Ang ganda nito. Ulitin ko. Anyone who loves me will obey my teaching. Ano yung teaching nga, ulit ko? Huwag kalimutan. Teaching. Then, yung pagbibigay, magbigay kayo at ibabalik ko ng siksik. Bibigay at umaapaw. Ito yung mga katuruan eh. Magpalakasan kayo. Obey my teaching. Kapag ginawa mo raw yun, ang ama, mamahalin din tayo. Father, my Father will love them. And we will come to them and make our home with them. Imagine, ang tatay, ang ama, at ang Panginoon Kristo ay mananahan din sa inyong tahanan. Amen. Kapag ang Diyos at ang Panginoon Kristo nananahan sa inyong tahanan, hindi makakapasok ang kahirapan, hindi makakapasok ang problema. Bakit? Sapagkat yung solusyon nasa loob ng bahay mo. Amen. Paliwanag ba? Amen. Kasi minsan, nabasa ko ito, isang artikulo. Meron na isang taong mayaman na nagpagawa ng hotel. Sa itaas, first and second floor yun, sa itaas ay 10 kwarto. Na doon sa 10 yun, meron yung napakalaking kwarto, ginawa niya talagang espesyal, napakaganda. Para sa kanya yun, may ano. Doon sa baba, ay meron din 5 kwarto dahil malaki yung kanyang salas. First class, o baka hindi lang tawag natin ito, tawag natin sa mga first class hotel. 7-star hotel kung malaki. Ganda. Ngayon, nung nagawa yung hotel, ay bigla ba naman pumasok si Satanas? Biglang ginanon yung pito, tumasok. Sabi mo, may ano, sino nagbigay sa iyo pa yung This is mine. Kasi hindi pa niya inalay kay Lord eh. Okay, pagdating ng sumunod na araw, pray, Lord, bakit naman? Pinamayaan mo ako, pinasok ko sa talas. Kaya lang yung mga bahay na hindi pa niya inaalay kay Lord, siya, delikado yan. Pinapasok ng Diyos ko yan. So ngayon, sige Lord, ganito kondisyon. Magmula ngayon, sa iyo yung first floor. Yun na lang, second floor yung akin. Huwag mo lang akong pabayaan laban kay Satanas. Okay. Nasa iyo, sabi dito. Pagdating ng gabi, dumating ko si Satanas. Agad! Oh, lualaban. Tulungan mo ako, dito si Satanas. Aba, hindi ko pangit si Lord. Talagang magdamag, hindi kipagtularan. Pagdating ng umaga, magpunta ko. Sabi na, dumating si Lord. Pabira ka naman doon. Pinabayaan mo ako. Binigay ko na sa itong first floor eh. Eh, sabi na, hindi naman akin na ang yes. Sa iyo man yung isa eh. Ito lang binigay mo eh. Mahirap mo yung makialam. O sige lang, ganito na lang. Pati itaas sa'yo na. Sabi na, huwag mo lang akong pababayaan. Na. At saka yung maraming kwarto doon, doon ka titira. Okay. Katingnan kami, doon lang sa Satanas. Doon lang ka naman. Bigla, sabi ni Lord, o sabi dito,
Pagbukas mo may-ari yung pinto, nakita siya ni Satanas, Lord, nandiyan ka pala. Sorry. Kapag ang Panginoon nasa loob ng tahanan mo, kahit si Satanas hindi makakapasok. Kaya sabi na rito, my Father and I, sabi nga, will come and make your home our home. Naliwala ba? Ang problema, Pastor, ako lang naman yung born again, yung asawa ko na si Pierre naman. Problema mo yun. Kaya nga dapat ipag-pray ninyo yan eh. Ako sa mga lalaki. Ang dami lalaki sa inyo. Tingnan mo itong extension ng langit o kukupi na langit o babae. Tanong mo sa mga lalaki, gusto ba nila pumunta ng inferno? Ayaw. Ayaw pumunta. Ayaw naman pumunta sa church. Ang liwanag sinabi ni Lord, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Kaya napakahalaga, kapag naman yung, kasi, nabi naman, bawat pangyayari sa lumang ating tahanan, may pintuan eh. Kung ikaw lang yung anak ng Diyos, bukas yung pintuan para kay Lord, sarado yung pintuan mo para kay Satanas. Yung asawa mo na singgero, babaero, halimbawa, bukas yung pintuan para kay Satanas, sarado yung pintuan niya para kay Lord. Paano mo yung anak ko hindi rin kay Lord? Di mas maluwag yung pintuan ng kaaway pupunta sa bahay mo, ikaw lang yung malaman. Sa wag yung tigilan ipag-pray. Wag yung tigilan dalhin sila sa kaya ng Diyos. Kayo rin matikinabang. Amen. Baka mamaya, pagdating ng panahon, nag-rapture na, umakakit na sa langit o nasa langit ka na. Sasabihin ng asawa mo, ikaw pambihinga ka. Ikaw lang gusto mo sa langit. Bakit mo ako pinapilagsilpihan mo? Sisisihin ka pa nun eh. Yes. Kaya mo pa lang, magsisihan na kayo, padala mo lang sa langit. Okay, so ulitin ko, anyone who loves me will obey my teaching. Then, B, the good shepherd, which is the Lord, will lay down his life for the sheep. Talagang ibibigay ni Lord yung kanyang buhay para sa kanyang mga upa. Yung sabi na sa John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ipagtatanggol ka niya, ano man ang mangyari. I will not leave you nor forsake you. Yun yung pangako ni Lord sa atin. Diba? Yan. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kaya na napakahalaga yung ating relasyon kayo. Come what may. Hindi natin, yung kinakanta natin, ikaw lang ang nakakaalam sa aming patutunguhan. Sino dito nakakaalam na kanyang patutunguhan pagdating ng ano? Alam na natin, alam na natin si Lord eh. Alam na natin yun. Natawagan kayo ni Sister Stella. Hindi kayo makarating doon sa kanyang kinaguluhan na yun. Okay. C, the sheep will listen to the gatekeeper's voice. Yung daw totoong tupatuloy ay nakikinig sa boses ng Panginoon. Sister Cora, napakinggan mo na, Lord? John 3, the gatekeepers open the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep
by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Kasi nasubukan ko ito minsan. Nung panahon nagipit kami. May hawak akong 50 pesos. Eh, yung anak ko noon, for 3 days, hindi pa siya nakakadindi. Bata, bago pa ka na si Christine. Eh, si Pastor kasi, pag nanganak yun, matagal bago magkaroon ng gatas. Hindi. So, ang ginagawa mo lang kay Christine doon, nung tubig, pinabasa ko yung bulat, dinidikit ko lang. At saka nagluluto ako ng ano? Eh, dumating yung punto na sabi kong bumatulog na, kailangan ko regular na sa ng gatas. Promin yung gatas. Eh, yung 1 pound, eh, 48.50 pesos noon. Eh, may 50 pesos ako. Sa pamilya ko eh. Nandun ako sa grocery. Binabantayan na ako ng sis Lady. Ano itong bibili nyo? Itong 1 pound o itong 1 kilo? Hindi ko pinapaigang, iniisip ko kasi may boses na narinig ko eh. Yung kabila, sabi niya, bilhin mo na! Yung alam ko, gutom na. Yung kabila, paano yung tax mo? Magkano tax mo? 50? 5? Magkano na iwan? 45. Yung magkano gatas? 48. Nagtutulakan. Mamamatay na lang buto yung alam mo, bilhin mo lang, naintindihan ka ng Diyos mo. Sabi niya, paano yung tax mo? Ang sabi dito, the sheep listen to his voice. Kaninong boses kaya yun? Pares na tama eh. Sabi ba? Pero ginawa ko, talagang ang pinakita ko yung paano types mo. Kasi pag ibinigay ko yun, babalik yun eh. Ito, pagka ito pinakita ko, wala na babalik. So, ginawa ko, nung kinala ako, pinapay ako ng gatas. Yun nga, istorya ko dito, pagdating na alas 2 ng hapon, bigla may pumatong sa bahay. Nung binuksan ko, ako yung kumain namin na nagkakalaw. Siya ko yung asawa na naman ng maraming kapit sa kalaw, si Minsan ko lang. Sabi nga, pare, nandiyan ako, ako ba? Kasi 3 years na siya yung pinili, nakapasya eh. Ganun ba? Eh, parang ito, sabi na, baka ito dahil, bakit nabili ko ito? Pagka yung buksan ko yung support, Promin, 1 kilo. Kilo na po ito lang mo. Bakit? Parang mo nalaman na kailangan mo ito. Pero hindi ko alam. Kasi kami na alas 12, nahihira ako sa bahay. Ginigising ako ng busis, kami na, lumabas ka. So, lumabas ako. Lumabas ko sa bahay, sumakay yung tricycle. Abay yung tricycle, ibinabamos ng paligid, ang Bangilinis noon, doon pa sa Bangilisa Street. O, dahil pinano, yun ang grocery ni Bangilinis noon. Doon daw siya bumaba. Parang pinagtutulak na pumasok sa loob. Pumasok siya sa loob. Kiko. Nung makita niya yung Promin na malaki, parang may nagtutulak na yun yung kanya bili. So, binili kayo. Nung mapilin kayo, labas siya kagad. So, magkaya ka ng tricycle, hindi na tinanong kung saan yung biyahe ng tricycle. Eh, biyahe si Sayo. Pagdating sa si Sayo, biglang, parang buwalik yung mga pa, ba't nandito ako si Sayo? Ba't tinanong ako nito? Eh ba, biyahe ito, rota ito na si Sayo eh. O sige, bumabas ka. Ito naman ay bahan nila pare. Makakasyalan ko matagal na akong binakasyan. Ayun, matating doon. So nakita nyo, si Lord nakakaalam kung anong kailangan mo. Kaya ako, thank you, Lord. Tapos alas 3, may kumatok. May dalawang basket, kakapon doon. Ang naman, inihaw na bangus. At saka spaghetti. Yan po yung Sister Dali doon.
Lord, gusto kong kumain ng spaghetti. Wala kami pera eh. Ang laman ng basket ng spaghetti at hindi ako nabamos. Alam ni Lord kung anong kailangan. My God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Kung si Lord ang sagot ng lahat ng desire natin, una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pangalawa, obey all His commandments. Huwag nyo kalimutan yan. Then, sabi niya dyan, when He has brought out all His own, He goes out ahead of them, and the sheep follow Him because they know His voice. Kaya pag may sinabi sa si Lord, tandaan nyo kung ano mga bagay na wala sa salita ng Diyos, halos parehas kasi yung boses ng Diablo, yung kodos ng Diablo. Nakita nyo yung sa Garden of Eden, sabi ni Lord, wag nung kainin yung bunga ng kahoy ng buwan. Pag kinain nyo, mamamatay kayo. Sabi mo nung isa, hindi. Pwede mong kainin yan yung buwan na pag kinain nyo, magiging tulad ka ng Diyos. O, nakita, gano'n ang Diablo. Maliwanag? Okay. Pangapa, obey carefully and faithfully His commandments. Yung 2 Timothy verse 1 ito. If you faithfully obey the voice of the Lord, your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Gagawin kang pangunahin sa lahat ng bansa. Okay, sige na. Picture. Okay, tuloy tayo. And all, sabi natin, 1, 2, 3, all this blessing. And all this blessing Tuloy nyo. shall come on you and overtake you, if you obey the voice of the Lord your God. Nakakita na ba kayo ng sasakyan na bu-overtake? Nakakita na ba kayo? Ito, pangako ni Lord, mag-overtake daw yung blessing sa atin. If you obey. Naranasan na nyo na overtake ang blessing? Hindi pa ito naranasan. Paano mag-overtake yung blessing? Aba, ginawa, yung karanasan mo sa Bagyo, nakakita mo na rin dito. Noong nasa mall ako, SME Mall, kita ko yung syndrome maganda eh. Ako tayo dito. Nilubuli ako ng full ko. Ang problema, kung binipila na ako sa kasin, pag natuwalin ko, wala. Naiiwan. Nandun na ako, wala. Isang tao na lang ako na susunod. Anong gagawin ako? Wala eh. Gusto kong umalis. Parang may pipigil. Ngayon, nung pagdating ko doon, hindi na. Ginaganon na. Nagtawag ko lang na ako kaya. Bigla may dumating. Sabi niya, ako naman babae kay Pastor. Bagyo ah! Wala akong kakilala doon. Nag-i-invite ako mag-speak sa maraming tao. Ako naman babae kay Pastor. Iba ka ako ng Pastor. Hindi na yan dadalhin sa kahihiyan. Maliwanag ba? Amen. Biglang may nagbalat eh. Kako sayang, sana nagdagan ko. Okay. The Lord will command the blessing on you in your barn and all that you undertake, and He will bless you in the land that the Lord your God is giving you. Imagine that the Lord will command the blessing on you in your bodega, in all that you undertake. He will command the blessing. Then the Lord will open to you His good treasury. The heavens
to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall learn to marry a many nation, but you shall not marry. Sa Tagalog, hindi ka na mangungutang sa halip ikaw ang magpapautang. If you obey the voice of the Lord. Direct Lord. Ayaw kasi ni Lord yung anak niyang patangere. Ang gusto ni Lord, siya yung nagpapautang. Dahil kapag anak niya nagpapautang, walang interest. At kapag yung anak na nagpautang, hindi na nabayaran, hindi nagagaling. Nakakaintindi. Hindi nagdidimanda. Nakakaintindi. Maliwanag? Ang ganda ng mga favor sa atin ni Lord, mabubilang tayo. Okay, pangatlo. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Kaya, ang liwanag sa kanya rito, Philippians 4:4, well, joy. Kita niyo mga tao. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Kaya yung ginagawa namin yung ginagawa, huwag namin kalimutan noon. Sa halip, lalo natin paakuyin. Kung lumulundag ka ng isang pulgada noon, kanina, may baka makalundag ka na ng isang betas. Kung bigay yung kickball ng baywang mo, always, kaya rin mo na gusto, pagtanggal ng luma yan. Then, sa Psalm 96:13, let all rejoice, let all creation rejoice before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness, in the people in His faithfulness. So, isang bagay, kapag ang tao ay gano'n mag-rejoice, dito nagsisimula yung judgment ng Panginoon. Pag sinabing judgment, hindi lang ito yung punishment, no. Judgment for you to become rich, judgment for you to become healthy, yun yung judgment na tinutukoy dito. Kaya napakahalaga yung rejoicing in the presence of the Lord. Maliwanag ba? Matuto ka nung mag-rejoice kahit mag-isa kayo. Baka sabihin mo, ay, kailangan makatin ako ng church, mag-rejoice ako doon. Pwede daw mag-rejoice sa bahay. Pagdating natin dito, ay mas masaya kung lahat kayo nag-rejoice. Sabi na rito, rejoice, why? Because the Lord came to give you life, a life that is more abundantly. John 10:10. Matuwa tayo, magalang tayo, dahil si Lord ang nagbigay sa atin ng buhay, buhay na ganap, buhay na masiyasiya. Then rejoice, because the Lord, though He was rich, for your sake, He become poor, so that you will become rich. 2 Corinthians 8:9. Siya'y pagkaman mahirap, siya'y naging mahirap alang-alang sa atin para tayo ay umaman. Then rejoice, because He canceled the report of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Ano yung sabihin nito? Si Satanas ay meron siyang dahilan. Mayroon siyang ebidensya na tayo ay sigilin. Dahil ang sabi kasi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa impyerno, ibig sabihin nun. Pero ang ginawa ng Panginoon, lahat yung mga changes sa atin ng Satanas. Ikaw ay murderer, rapist, adulterer, kung ano yung kasalanan ko doon, kinuha lang ni Lord yun. Isinama niya, ipinako niya sa krus.
Kaya nung tumulo yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, nabura yung ating mga charges na yun. Kaya tayo naging banal, naging malinis sa Panginoon. Kaya dapat tayo mag-rejoice. Tingnan niyo yung mga makasalanan, hindi makapagsayaw. Tama ko man eh. Pwede silang magsayaw sa video game. Pwede silang pumunta sa video game. Pero pagdating dito, hindi sila magkakanta. Bakit? Naglupa yung kasalanan. Kaya kayo nakakakanta dito dahil malala na kayo. Amen? Ano ba? Yes. Tingnan niyo yung mga lalaki, tingnan mo, kung yung mga dito, pumunta sa video game, puro lalaki na ito. Kaya ganun ang galing na ako tuntay. Mga lalaki yun. Sa church, ayaw nila pumatay. Kasi ano ba? Pero pag nawala na yung mga churches na yun, makikita niyo sila rito, magsasayaw sila rito. Yes. Kaya kayo, anong ginagawa niyo? Pag-pray niyo sila. Asawa niyo yan, mga anak ninyo yan. Kasi doon sa Zamora, sa Camarines, meron akong, na-invite ako minsan sa provincial capital ng Lunes. Flags din ko dito na doon eh. Ang empleyado ron, yung pahatong man sa Bigo. Na-invite ako na maging speaker. At ang hiniling nilang ituro ko ay about families. Nagturo ako doon. Kasi doon, bawat department ay binibigyan nila ng karapatan mag-invite ng speaker tuwing Monday. Yung Department of Accounting, siya ang nag-invite sa akin. Kasi marami tayong membro doon sa Camarines na nag-transfer sa Capitol, lalo na sa Accounting Department. Ngayon doon sa Accounting Department, yung head doon, so ako nag-preach, nakaupo sa ako, nakatingin sa akin, parang namamaling mata. Hindi nyo maalis yung panina. Nung nakita ko, kilala ko. Tao ko dati ito. Nung ako'y supervisor sa Pultan Maynil, declare ko lang yun. Nung nakapasa sa CPA exam, sabi ko, umalis ka na dito yung inyo. Habang virgin pa ang Quirino Province, doon ka na. Pagtsagal mo na ng sweldo, may future ka doon. Sinunod naman na ako. Ako'y lumaki ang katawan eh. Alam mo yung pantang na lumaki ang tiyan. Parang pakuhan. So, nakaupo siya. Nagturo ako. Nung matapos ako nagturo, inaangat ako. Sabi niya, Sir, Sir, kami na talaga sa office ko. Punta kami na, merienda. O, kako, paano yan ang buhino? Pinagbigyan ko yung imbitasyon mo sa akin. Pagbigyan ko lang yung imbitasyon ko. Sir, saan? Dumating ka sa mistake, mayroon kaming bigling service. Dumating, doon na po again. Dumating, magkakaling ng tugigaw yung minsan, makakapunin na yung bigling service. Ganun talaga nagbago kay Lord. Alam nyo sila ng asawa? 5. Ang tigdig! Ako! Insure mo? Hindi naman bago. Paano talaga 5? Alam nyo ang ginawa? Di alam niya makasalanan. Inalis niya yung 3. Kasi yung pinakasalan niya at saka yung pangalawa, yung pinakasalan niya, may anak siyang 2. Yung isa, yung alam niya yung mga gano'n, hindi makatayo, isa anak niya. Itong pangalawang anak ay asawa, meron siyang anak na 5. So hindi na pwede iwalay. Yung 3, wala pa siyang anak. At saka maganda, nagsasabi dalawa sa isang bahay. Nagtutulungan. Hindi mo pagdala. Nagkakaintindihan. O ngayon gabi ka.
May schedule eh. Ngayon, nung nakita niya kasalanan ka, ito yung ginawa. Lahat ko alam niya, di ba? Walang allowance kapag hindi kayo umattend ng Sunday. Ang tindi. Pati yung kanyang asawa. Pero yung isa, yung pinakasalan niya, yung nakatira sa mga dingay, ang sinasama niya talaga yung number 2. Hindi, walang allowance di hulmig pag hindi umattend. Hanggang na po naagin yung 5 anak. Yung mga rin naging abogada, naging pulis, lahat yun. Na po natin. Wow. Anong ginawa niya? Dinahat sa pwersa. Yung asawa ng una, ayaw umates. Pag hindi ka umates, hindi mo ako makikita. Umates. Dalawa sila sa church. Pagdating, I love you with the Lord. Tama yung dalawa. Ang galing. Ako, okay, video, kahit anong gawin mo, kasalanan mo pa rin yan. Ako, tinawag ko yung dalawa, nasa ako. Ikaw ba, ako, nagpaparaya ka dito? Oo, pasto. Kasi, nilang magkakano. At saka, sinusustituhan naman niya ako. Kaya, tunawahan mo na sila. Okay, pag-prepare itong pangalawa, na ito na yung kanyang mapapangalan. Ito na yung kanyang parang asawa. Ikaw, huwag ka lang tumabi, ha? Oo, pastor. Kahit tumabi, wala lang. Tatandaan kita. Ginawa kong liga sa prayer. Para yung mga tao, hindi, alam ko yung tao, judgmental eh. Ang maganda rin po nung Shell Hospital, inatake eh. Tao kasi na, alam mo yung lechon, gusto yung mamantika, puro mantika yun. Eugene, yung ginagawa mong pagkain na yun, delikado yan. Yun na, inatake. Alam mo yung inatake, kasi gumalo ako, doon sa bigyan naman, nakabubo, oxygen, dami. Akala mo, puro hos yung katawan eh. May nagpapantay. Hindi ba? Puro babae. Sino ka? Asawa. Sino ka? Asawa. Di ba? Asawa. Ito yung lima. Pumunta ako sa kanya. Inyo, narinig mo ba ako? Oo, pastor. Makatuto ka. Sa akala ko, hindi ko alam mo yun. Oo, pastor. Tumalang lang. Baka kung maganda pa rin libasa. Baka yung patala ko. Nilapit ako ulit. Ano ba? May relasyon pa kayo. Wala ng pastor. Wala ng bangol na yan. Good. Ika. Wala ng pastor. Ika. Wala ng pastor. Kung mo meron kami naging relasyon. Yan sada. Dahil sa anak. Ay, wala po. Kami pa bumubuhay dyan eh. Imagine, yung babae, sila pa bumubuhay. Mas gwapo ka ako sa kanya. Anong susi? Paano na kayo nakuha? Ang bait-bait yung kasi pastor. Talo pala ng babae yung gwapo. Mama. Okay, tuloy tayo. Nagpapala na civil doon. Kaya kung isinil yun, dinaan niya sa patas yung pamilya. Kaya sila nag-order. Kaya yung gawin yung taga-ikang pinote, hindi niya maayaw yung kasama ng lalaki. Sa church, merong couples, couples banquet. Noon na, ayaw mong sumama. Sumama dyan kayo, kaya pastor, ano ang gawin ko? Eh, bata pa naman sila. Simple yan. Huwag mong takapihin. Kahit kumalapit na kumalapit, huwag mong takapihin.
Kung gusto ng tuwari kondisyon, umatin ka ng Cocos Pathway. Ito na, pagdating ng Cocos Pathway, at talaga sa akin. Nakatayo ako sa pinto, sabi na sa akin Itik-itik. Marami kayong paraan para makuha niyo. Alam mo yung mga lalaki, naglakas loob lang yan, pero walang lakas sa loob yan. Kaya naman kayo pinakasalan, mahal na mahal namin kayo eh. O, subukan. Pagkatapos kayo natatakot hiwalayan, huwag kayong patakot. Kami ang natatakot na hiwalayan niyo. Kaya sa ayaw mo sa gusto nyo, sumama ka. Ganun ang gawin nyo. Total, sa yung panahon naman yun eh. Sinod na bahala kung nandito sila. Okay? Parang marami dito yung gano'n. Okay. Tuloy tayo. Pang-apat. Ano yung R? Ano yung L? Ano yung O? Ano yung R? Always. Ngayon yung D. Where? In the presence of God. Kailangan nandun tayo lagi sa presensya ng Panginoon. Sabi na sa Psalm 27 verse 4. One thing I ask from the Lord. Sabi ni David, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sabi nga naman, all the days of my life. Hindi, presente lang. All the days of my life. To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, kita nyo ha, kung kayo nag-goodwill sa presensya ng Panginoon, sabi na, for in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Nakikita yung istorya ko ngayon na yung motel. Nung nandun na sila, hindi na makapasok si Satanas. In the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon the rock. Protektado tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya nang pag ako nag-prepare sa umaga, lagi kong binabanggit, Panginoon, salamat. Salamat sa biyaya ko, Panginoon, kagabi. Habang ako'y natutulog, Lord, ramdam ko yung kapayapaan. Ramdam ko yung kapahingahan. Kasi may natutulog, walang kapahingahan. Balisa. Ramdam ko yung katahimikan ng Panginoon. Yung tinuturo kay Pastor natin. Matulog kang maramdaman mo yung katahimikan habang ikaw ay natutulog at ako naman ay naghihilig. Kaya ngayon, si Pastora, ang halan niya, music ngayon. Music lang sa kanya. Alam niya, pag hindi ako naglilig, nakakakit na ako bising. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Sabi na, He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon the ground. Kaya pagkatapos kong mag-pray, may kapayapaan. Actually, may katahimikan, may kapayapaan, may kapahingahan, at may katiwasayan. Salamat, Panginoon. Pasalamat. Tingnan mo, pag natulog ka, tahimik, walang nakakaistorbo. Then sabi na, in your presence is fullness of joy. Yung pa isang advantage yun eh. Kapag ikaw lagi nasa dwelling place ng Panginoon, nasa presensya, ha? Lagi kang masaya. Walang lugar yung kalungkutan. Dahil wala kang pera.
Amen. Sabi nga ni Abansina, asawa ni Duterte, sige ko, kahit walang pera yan, okay lang sa kanya, masaya yan. Kahit lumayo gawin, okay lang sa kanya, masaya yan, basta tama lang yung kinakain. Kasi may mga tao pag walang pera, wala na rin saya, wala na rin kaluluwa. Amen. Yung mga hindi mo na kinababay pag walang pera, tingnan mo, lukotin mo yung pera, ano yung itsura nila? Pero nung nag-work kita, kahit walang pera, okay na, masaya na. You are doing in the presence of God. Then sabi na, you have endowed or provide Him with eternal blessing and giving Him the joy of your presence. Tayo daw ay nakabalot ng eternal blessings with us. Ano eternal blessing? Buhay na walang hanggan, buhay na may kapayapaan, buhay na may katahingan. Yung mga eternal blessing ng Panginoon. In the shelter of your presence, you hide them from people's plans. Itinatago na tayo sa mga planong masasama ng aming kaaway. You conceal them in isota or hat or kubo from the strife of tongues. O ilalayo daw tayo, itatago na tayo ni Lord sa kanyang bahay kubo sa mga marites. Dahil ba? Maraming marites pero ilalayo tayo ng Panginoon. If you are dwelling in the place of the Lord. Okay. Then conclusion na tayo. Aga natin. Yan ang tutunan ba kayo? Amen. Anong pinag-aaralan natin? Ha? Ano yung susi? Ano yung L? Love the Lord with all your heart. Ano yung O? Obey the Lord. Ano yung R? Rejoice in the Lord. Ano yung D? Dwell in the presence of the Lord. Kaya kung may magtuturo, madali lang dapat pagbibihan mo mga nakikinig. Ha? Hindi ko sasagot kung butang kinunin mo. Okay. Hindi, ginawa ko ito para bigyan ko kayo ng example. Okay, sabi niyan, conclusion tayo. I love those who love me. Maliwanag yun. Para sa Tagalog, kung mahal mo ako, mahalin kita. Kung di mo ako mahal, mahal pa kita. Ano si Lord? Kung maramong ka sa akin, maramong din ako sa iyo. Di ba? Hindi ko pa ba naitulong dito? Kung wala kang ipagkakait kay Lord, wala rin siyang ipagkakait sa iyo. Hindi ko naitulong dito, no? Okay. Kaya tandaan nyo, huwag ninyo ipagkait yung araw ng linggo kay Lord. Hindi rin naman yung pagkakaitan ng lahat ng araw. Then sabi niya, with me, ulitin natin, I love those who love me. And those who seek me, find me. Yung mga naghanap sa akin, mahanapan nila ako. Yung nagmamahal sa akin, mahal ko sila. With me are riches. Sa akin, sabi nila ay kayamanan at honor, enduring wealth and prosperity. Iyon daw yung nasa kanya. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. That's why, seek the Lord while He may be found. Call Him while He is near. Kaya yung mga kapag-anak natin, pamilya natin, hanggang nasa inyo pang Panginoon, akayin na ninyo sila. Amen. Huwag ninyo silang, ang gawin ninyo,
Maestar, may tuturuan pa ako. Mas ano bang dapat kong gawin para madala ko yung asawa ko dito? Ano ba ginagawa mo pag natutulog sa'yo? Ang hiling na magdangkay, umakap eh. Okay, gawin mo. Magpapabuka ng kabaho. Yung ayaw yung kahoy, para hindi kayo maakap. Bakit naman? Oo, basta gawin mo lang. Sa loob na isang linggo, isang buwan, gawin mo yun. Bakit ganyan ang amoy mo? Paano mo? Ayaw mong sumunod sa akin. Kung susunod ka sa gusto ko, magpapabago ako ng bawi. Pero kung ang gusto mo, sama mo sa church. O sige na nga. Okay. Gagawin natin. Alam mo kung sino yun? Yung asawa ni Pastor Alain. Iyahatid lang na sa church. Iyahatid lang na yun. 12 years. Ganun lang ginagawa. Iyahatid lang niya hanggang sa pinto ng church. Alis na siya. Ano gawin ko? Ay, gimitin ko lang. Huwag mong pagbigyan ng gusto. Ay, ginagawa niya. Merong isang araw ng Sabado. Sister na lang siya, nagluluto sa church, siya nag-decorate. Nag-decorate, pumasok na kasama, tutulong na sa pag-decorate. At least, pumasok na. Okay lang eh. Sumunod na linggo, ganun na naman ang pasok, dekorasyon. Isang buwan na pumapasok. Pero nung natsamba ko sa loob ng church, isinara ang pinto. Huwag kang lumakas. Mag-uusap tayo. Siyempre lang sinabi ko, gusto mo ba? Mahal mo ba yung asawa mo? Mahal mo ba ang pastor? Gusto mo ba na kung mahal mo asawa mo, pamayag ka ba na may pupunta yung asawa mo na hindi ka kasama? Nag-isip. Hindi mo gusto pastor. Gusto mo ba na yung asawa mo pupunta sa langit na hindi ka kasama? Tumahimik ka. Hindi ako gusto ko hindi ka sumama kung dito. Bukas, gusto makita kayo. Ito yung upuan dito ka ako bukas. Inupukas ang dito, nandun ako po. Simulan doon. Sandali lang, nagpasto ka na. Kaya ito si brother birthday ako. Kasi namin na yan ako. Sakit lang yan. Malapit na. Okay. John 15 verse 5. Basahin niyo tayo lahat, 1, 2, 3. Maliwanag yan. Ulitin ko yung conclusion nyo, I love those who love me. Kung di mo ako mahal, hindi naman ako. And those who seek me, find me. Ibig sabihin, pag hindi mo hinalap, hindi mo makikita. Pero pag hinalap mo, makikita mo siya. With me, ang riches in honor, enduring wealth and prosperity. Kung natagpuan ng Panginoon, minahal ng Panginoon, yung pangako ng riches, honor, ano ba yung honor? Aba, hindi ba malaking honor yung buwa sa kasainsa? Hindi ba malaking honor yung ikalutang nag-church sa school? Hindi ba malaking honor yung tumulad na buhay mo? Yun yung honor. With me ang riches in honor. Enduring wealth, ibig sabihin enduring wealth, nagkakubit-kubit na lahat, hindi mawawala yung kalimahan mo, galing kay Lord. Enduring wealth and prosperity, ito lang ang sabi ni Lord, seek me while he may be found. Call on him while he is there, because apart from me, you can do nothing. Amen. Magdawin mo na lahat ang kaya mong gawin, wala kang pa rin magagawa kung wala sa iyo, Panginoon. Amen. Kaya ngayon, kapag ginawa na itong apat na ito, ano mangyayari sa inyo? He will give the desire of your heart. Amen. Maliwanag? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. At lahat kayo